His promises. Once na merong pinangako si Lord sa buhay mo, dapat panghawakan mo to. Diba? Para lumago ka sa pananampalataya mo kay Jesus. Isa to sa tinitest sa atin ni Lord, yung promise niya. Kasi this is the test na gustong makita ng Panginoong Diyos kung gaano ka ba ka-faithful sa Panginoong Diyos. Kung Kristiyano ka lang ba tuwing linggo, di ba nga sinasabi nila, Sunday, God is enough, but Sunday is not. Sinasabi natin na, Lord, ikaw yung gusto ko, Lord. Pero once na tinest ka ni Lord doon sa promises niya na hindi mo makita, patuloy ka pa rin bang mananampalataya sa Kanya? Patuloy mo pa rin bang isisik ang Diyos sa buhay mo? Kasi sinasabi ni Lord sa'yo, Lord, ang sabi mo, pagyayamanin mo ko. Lord, ang sabi mo, magtatapos ako ng pag-aaral. Pero bakit po ganito? Wala po akong pambayad ng tuition. Pero malinaw na sinabi ng Panginoong Diyos, hold to His promises. Huwag mong kaligtaan yung pangako ng Panginoong Diyos sa'yo. Kahit gaano pa yan katagal, kahit abutin man yan ng years, once na sinabi ng Diyos sa'yo, anak, may pangako ako sa'yo. Hold this. Hawakan mo yun. Kasi diyan ka tinitest ng Panginoong Diyos. Diyan ka lalago sa pananampalataya mo. Huwag kang bibitaw. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 4, He has given us great and precious promises. Hindi lang promise, ang sabi dito, great and precious. Napakasarap sa pakaramdam na alam mong merong pinangako sa iyo ang Panginoong Diyos. Sinasabi niya, great and precious. Kahit gaano pa katagal akong maghintay, pero sinabi ng Panginoong Diyos, He has given us great and precious promises. Kailanman ay pangahawakan ko to, Panginoong Diyos. Dahil sinabi ni Lord sa atin, anak, I'm giving you a great and precious promises.